Kita dito yung 360 view ng lalawigan ng Cavite. Ang tarik! Ito yung mga baril nila nun, ano? Parang homemade lang, ano? Yes sir. Yung kanila pong mga sugatan na kasamahan dito po dinadala, dito po ginagamit. Sa lugar na ito naganap yung labanan sa Maimpis na kung saan nasugatan ng malubha itong si General Emilio Jacinto. Akusasyon ng planong pagpatay kay Aguinaldo. Ito ang bahay kung saan nilitis ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Ito na ang kasalukuyang kalagayan ng lugar na ito. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na masaklap na nga ang nangyari sa kanyang kasaysayan. Pati ba naman ang mga alaalang kanyang iniwan ay tila ba napabayaan. Hanggang tingin lang tayo sa mga yan, hindi pwedeng hawakan. Wow, may kanyon dito. High-tech ah! Sukin na natin ang museo ni General Emilio Aguinaldo. I'm Chris. Ako po ay isa sa volunteer guide dito po sa Aguinaldo Shrine. Ano po itong mga makikita dito, sir? Dito nyo po makikita kung ano po yung history po of Cavite. Yung mga aming pamahi. Ayan. Ano to, sir? Anting-anting? Yes po. Dito po nauso yung mga anting-anting agimat. Vara de Mando. Ito po, sir, ay pag-aari rin ni General. Replicate na po siya ng cane ni General Emilio Aguinaldo. The original po, nandun po sa kanila. Ito po yung kanilang indoor bowling alley. Original po siya, manual bowling alley. So pag kaya po kayo po yung nasa dulo, kayo po yung magtatayo ng pin. So isa rin ito sa naging libangan ni General noon? Yes, sir. Dito naman tayo sa side na to, sir. Ito naman po yung kanyang mga equipments. So during the war, ito po yung kanyang mga ginamit. Mga original na kagamitan, sir? Yes po. Ito po yung kanyang damit. Sa lakot? Yes po. So kung mapapansin nyo, sa damit niya po, balingkinitan lang po yung katawan ni General Emilio Aguinaldo. Lalaro lang po ng 5'2" to 5'3" yung height ni General Aguinaldo. So this is the history of the life of General Emilio Aguinaldo. From the patron saint of Kawit, Saint Mary Magdalene. Nakuha yung pangalan ng Magdalo. The Magdalene became Magdalo on male version. Ayun yung faction ng Katipunan dito sa Cavite, ano? Here po mga pictures po siya ng lalawigan ng Cavite during the war. Ito naman, sir, ano naman to? Diorama of the Battle of Binakayan. Extension pa din po ng mga old pictures. Yung mga pinagdausan ng labanan tulad ng ito? Tulay ng Bacoor po and Imus. The sword po of General Aguirre. Yan. During the Battle of Imus, natalo niya po si General Aguirre, nag-retreat. Then na-drop niya po yung sword. Pinulot po ni General Aguinaldo, Quezon Convention. So ito po yung mga pangalan ng na-elect. Ito, sir. This is the diorama naman po ng panunumpa nila sa simbahan ng Tansa. Ano pong makikita dito? So here po, this is the fact of the biyak na bato. Makikita naman dito, sir, ang parang lagusan, ano? Sir, gaano katotoo yung kwento na dito sa bahay ni General Emilio Aguinaldo ay mayroong sikretong lagusan mula rito papunta sa Saint Mary Magdalene Church? Sinasabi po ng matatanda, meron daw po passageway dito papunta po ng simbahan ng Kawit. So here po, this is the bomb shelter. So during the Spanish period, it's a shallow well. So upo po kayo. So during the World War II, pinasimentohan na po siya para po kung sakaling may Japanese bombing dito sa Cavite, sa Kawit, may pagtataguan po yung family Aguinaldo. Yan. Then sa dulo po, meron pa pong open door po siya, pero dahil po sa tagal ng panahon, bumaba na po ng bumaba yung lupa, nasara na po siya. Inopen lang po siya for public viewing. Ano pang makikita dito, sir? Dito naman? So para po makaiwas sa panibagong digmaan, the Philippine Republic is retreating going to north. From Kawit, dinala na po nila yung Philippine Republic papunta po ng Bacoor, from the bahay na Tisa. Paangat po papunta po ng Isabela, kung saan po sila nadakip. Okay. Makikita natin yung truck mamaya, sir. Yes po. Dito tayo, sir, bago tayo dumakor sa ibang bahagi. Ito naman ay wallet po of General Emilio Aguinaldo. The pictures po ay also original. Here po, this is the weapons po ng mga kababayan natin. espada o sword ni General Emilio Aguinaldo. Ito po yung original sword niya. Gawa ito, sir, sa anong klase ng bakal? Yung mga molye po ng mga sasakyan natin, yun po yung kanyang materials. Ito naman, sir, yung mga kagamitan. Yes, sir.
So, mga personal items po ni General Emilio Aguinaldo, original po siya lahat. Oo nga, no? Eto sir, ano tong sash na to? Presidential sash po. Wow! This is the ranking of the General Emilio Aguinaldo as president po. Ito naman ay mga sigarilyo, tungkod na ginamit ni General. Yes po. Eto, mga karagdagang kagamitang pandigma o sandatang pandigma. Mga regalo lang siya ng iba't ibang dato ng Pilipinas. Dito naman tayo sir, ang pagkilos ni General Aguinaldo sa Hilagang Luzon. So, ito na yung inaabangan niya, sir. Para hindi sila madakip, they retreat going to the north. Palipat-lipat sila, no? Yes po. On Pangasinan, it's November 13, 1899. Pagdating po nila ng Palanan, Isabela, it's already 23, 1901. 3 years din, no? Napalipat-lipat yung seat of the government. Yes, sir. Sa part na to, nadaanan ko to nung nag-North Loop ako sa Kalinga, kaya merong rebulto o estatwa si General doon dahil doon din niya inilipat ang kanilang punong himpilan noon. At doon siya nag-celebrate ng kanyang 31st birthday, particular sa bayan ng Lubuagan, Kalinga. So dito siya, sa part na yan, bago siya nadakip sa Palanan, Isabela noong March 23, 1901. Dito sa part na to sir, ano naman ito? Ito na po yung mga pinamana ni General Emilio Aguinaldo sa mga Pilipino. The national anthem, pinagawa niya po. Then also the Philippine flag. Then the house. I-donate niya? Yes po. Bago po siya mamatay, dinonate niya na po sa government yung bahay. Yung proclamation po ng Independence Day. And also General Emilio Aguinaldo created some books about the revolution po. Ito naman sir, yung image na yan. Ano po yan? The life-size image of General Emilio Aguinaldo. Ito, padadaanan natin itong hagdan na to. Ano pong trivia dito sir? So this stairs po is original, built in 1845. Built po siya sa ipil-ipil tree. Wow! Itong ipil-ipil tree pala ay kaya rin palang tumagal ng halos daan-daang taon sir, ano? Yes sir. So pag fully grown po yung ipil-ipil tree, ganito po siya katibay. Dito tayo ngayon sa area kung saan makikita natin yung kwarto ng mga anak na babae ni General Emilio Aguinaldo. This is the daughter's bedroom. First room po is kay Cristina, Maria, and kay Carmen po. Ito yung medicine cabinet nila. Pag naka-close po yung door niya, para siyang wall lang siya. Tapos itong mga to sir, mga gamot. Yes sir, mga original medicine po nung araw. During 1919, inoperahan po siya on appendicitis. So tinanggal po yung kanyang appendix. Ito na po, sa maliit na bote. And then after 13 days, sumasakit pa po yung kanyang tiyan. So na-detect po na naiwan po yung gasa sa loob ng kanyang tiyan. Inoperahan po ulit siya. Ito na po yung gasa. Here, this is the balcony of sinners. Balcony of sinners. Bakit sir? During the war, yung strategy po nila, dito po nila pinagpaplanuhan. Paano nila nagamit nung panahon ng revolusyon yung mga ilog dito sa Cavite? Passageway para makatakas yung mga Pilipino and also General Emilio Aguinaldo. Dahil mas madali ang ilog as passageway kasi connecting po siya on the province of Cavite, marami siyang lusutan. Yun yung naging papel ng ilog noong panahon ng revolusyon. Original na lamesa po siya. Ang date niya po is 1722. Ang gagara ng kagamitan nila, no? Dahil sila ay galing din sa marangyang pamilya, Yes no? po. General Emilio Aguinaldo, bago po siya pumasok on the revolution, mayaman na po yung family nila. Makakausap naman natin ngayon si Sir. Sir, anong pangalan niyo, Sir? Erwel, Sir Erwel. Malaban. Tatandaan niyo ba kung ilan yung area ng bahay na to, Sir? Ang sukat po ng bahay po ay 1,300 square meter floor area. Tapos yung lupain naman, Sir, na idinonate ni General Emilio Aguinaldo sa gobyerno. 7,000 square meter. Oh, galing ah. Talagang sa ulo niyo, Sir, ah. Ayos, Sir. Thank you, thank you. Ano po yung mga nasa kisame, Sir? League of Nations flag, sila po yung mga unang malalayang bansa. Ito po yung sumisimbol sa 8 rays of the flag. Ito po yung 8 bayan na nag-aklas during the revolution. So the house po is renovated in 1920, pero yung original house po is 1845. Ito yung balkonahe, ano? Yes sir, Independence Balcony. So during the proclamation of Independence Day, sa mismong balkonahe po, ibinagayway yung Philippine flag. Ito naman, Sir, napansin ko yan. Yung inang laya po ba yan? Yes sir. Makikita nyo po sa kanyang kamay, lagot na po yung chain. Malaya na. Malaya na po. Ito ang isa sa umagaw ng aking attention sa bahay na to. Perlas. Yes sir. The Pearl of the Orient po. Ang purpose niya po, pag may gathering, may party po dito sa bahay, inaangat lang po siya.
Wow! May patungan na po sila ng foods and drinks para sa mga Ito, ano? visitor. The formal dining, pag may mga bisita po, may meeting, dito po sila pinapakain. Yung mesang yan ay yari sa anong kahoy po yan? Nara, sir. So dahil mahilig po sila on the indoor activities, may meron po silang mga chess table. Dito naman tayo sa bahaging ito ng bahay ni General Emilio Aguinaldo. Meron silang malaking salamin dito. Tinatawag po siya ni General Aguinaldo na salamin ng katotohanan. So, pag tinignan niyo po yung sarili niyo, what you see is what you get. All of the drawers po naangat po siya, kahit po yung mga ordinary ganito lang. Ang purpose po para wala pong sayang na space. So yung mga drawers na ganito, noon, sir, ay lagayan ng Baril, weapon. sir. Then here po, this is the family dining. So pag wala pong bisita yung family Aguinaldo, dito sila kumakain. Dito naman tayo sa areang ito. Ano tong area na to, sir? Veterans Hall. Yung mga pictures po na nakikita nyo dito, pictures po sila ng mga General Emilio Aguinaldo during the war. General Pantaleon Garcia, Candido Tirona, at iba pang mga general. Kung mapapansin nyo po, yung mahabang silya dito, it's not a ordinary chair. It's a weapon compartment po, like this one. Ayan, itong mahabang upuan pala na to, nagsilbing lagayan ng mga armas, ano? Yes, weapon compartment. Ano naman yan, sir? This is the mini CR. From the master's bedroom, meron po siyang secret way papunta po dito sa Veterans Hall. So, Daming mga sikretong lagusan talaga dito, no? so here po, this is the mini CR. Sa kabila po is the master's bedroom. So para lang po makita nyo, ito po yung itsura niya. Wow! Pupuntahan naman natin ngayon yung watchtower dito sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Ito yung papasukan, no? Wow, madilim. Itsura niya. So from the library, meron din pong secret passage. Tinatanggal po yung frame, papunta po ng maid's quarter. Yung kanila pong mga sugatan na kasamahan, dito po dinadala, dito po ginagamit. Wow, grabe. Ito ang secret hospital pala. Yan! Kakaiba yung pakiramdam kapag nandito kayo. Pawikan shell. Pinakamataas na bahagi ng tower. 6th floor pa lang po yan. Ang tarik! Grabe, oh. So ganyan na lang natin para may ano po. Yan na po yung pinakamataas. Silip lang. Huwag lang po kayo tutungtong dito sa Doon yung mga tao sa baba, oh. Okay. akyat lang kayo dito para matanong. Okay, so nandito kami ngayon sa topmost ng tower ni General Emilio Aguinaldo. Ito, makikita dito yung 360 view ng lalawigan ng Cavite. View ng Cavite City yan. Ito naman, view ng Maragondon at Ternate, Cavite. Tapos, dito, view ng Imus at Patagaytay. At dito sa last window, view ng Bacoor. Wow! So it's also strategy of General Emilio Aguinaldo. Patarik po ng patarik yung inaakyatan ng kalaban, mas madali po silang mapapatay. Kasi hindi sila makakapag sabay-sabay, ano? Yes, So, sir. paisa-isa. Opo. Ayun. So lahat pala ng bahagi ng bahay at kung paano pagkakagawa may purpose, ano? Nung hindi pa na-renovate tong bahay na to, sir, ito yung talagang original na itsura niya. Yes sir, dito sa gitna, dito po nag-proclaim ng Independence Day. Dito tayo, sir, sa labas naman ng bahay ni General Emilio Aguinaldo. Ano po yun, sir, yung part na yon? So yan na po yung punto ni General Emilio Aguinaldo. So General Emilio Aguinaldo died at 95 years old po. Yan, 95 years old. So, original po siya, dyan po siya nilibing. Ini-request niyo po? May request yung property niya is donated 1963. Then 1964 namatay po si General Emilio Aguinaldo. Tuwing weekend, sir, kung hindi ako nagkakamali, dito merong idinadaos na Zumba dito, ano? Yes sir. Maraming salamat, sir, Sige sir. sa isang makasaysayan at punong-puno ng kaalaman na tour dito sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. God bless, sir. God bless. Sige, sir. Thank Ayan, you. thank you, sir. Magdalena! Ito na nga yung simbahan ng Maria Magdalena. Itong salakot at yung bulok o yung bolo ay karagdagan na lamang na simbolo na ginamit ng mga katipunero noon. At dito talaga
sinasabi na yung mancha ng kanyang dugo dito. Kita naman natin ngayon yung labanan kung saan nasugatan na itong ating bayani. Sir, saan po yung Battle of Maimpis? Saan po yung lugar kung saan naganap yung Battle of Maimpis? Dito ako ngayon sa isa sa pinakamakasaysayang pook sa Pilipinas, particular dito sa bayan ng Magdalena sa Laguna. Dahil sa lugar na ito naganap yung labanan sa Maimpis na kung saan nasugatan ng malubha itong si General Emilio Jacinto. Siya ay dinala pansamantala sa simbahan ng Magdalena kung saan tayo nanggaling kanina at doon ay nagpagaling. Naganap yung labanan dito noong ika-27 ng Pebrero 1898. Bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan, itinayo yung kanyang bantayog dito. Saludo ako sa taong yan. Siya lang naman ang tinaguri ang utak ng Katipunan at siya ang kasanggang dikit ni Supremo Andres Bonifacio. At nung panahon ng si Bonifacio ay ipinapatay o pinaslang, hindi siya umanib sa revolusyonaryong pamahalaan na itinayo ni General Emilio Aguinaldo. Nanatili siya rito sa Laguna at ipinagpatuloy ang kanyang laban, ang laban ng Katipunan. Siya ang may akda ng kartilya ng Katipunan. Malaki ang papel na ginampanan nito sa pagkakatatag ng Katipunan. So siya si General Emilio Jacinto, ang bayani dito sa labanan sa Maimpis sa Magdalena, Laguna. Ito ang bahay kung saan nilitis ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Ito yung makikita nyo kapag nandito kayo sa bayan ng Maragondon. Wow! Dito na ako ngayon sa makasaysayang bahay dito sa Payak at Payapang bayan ng Maragondon. Ito ang bahay kung saan nilitis ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Silipin natin yung loob ng bahay na to. Tara! Nakalagay naman dito, free admission, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon mula Martes hanggang Linggo. So lahat ng mga museo na nasa pangangalaga ng National Historical Commission of the Philippines ay libre. Dito yung office ng curator, tapos doon naman kayo maglalag muna. Tapos dito agad sa right side, makikita itong naging buhay ni Andres Bonifacio. Na-highlight dito yung mga lalawigan na naisa-ilalim sa martial law noon. At na-include na rin dito yung Mindanao at Palawan. Tapos dito, may makikita kayong painting na ginawa sa kahoy. Ang galing ng gumawa nito. Mababasa dito yung ang Cavite bilang puok ng liberalismo. At dito naman, mababasa dito yung kwento ng pag-ibig ni Andres Bonifacio at ni Oriang, si May Pag-asa at Lakambini. Akit naman tayo dito, titignan natin kung anong meron sa taas. Itong mga kahoy na to, even itong hagdan ay original na struktura ng bahay. Kikita natin itong mga paintings dito. Yan, pinapakita ang pagkamakabaya. Sa Cavite, mayroong dalawang faction noon, ang Magdalo at Magdiwang. Yung orange, yung nasasakupan ng mga Magdiwang, yan. At yung Magdalo ay itong blue. Itong picture na to ay representasyon ng mga Katipunero noon. Makikita itong galeri ng Magdalo at Magdiwang. Hindi ko alam kung mga original na sulat ng mga to. Si Candido Tirona, Baldomero Aguinaldo, Emilio Aguinaldo. Dito naman si Santiago Alvarez at Pascual Alvarez. O sila yung mga namuno noon. Mababasa lahat yung mga detalye pag nandito kayo. Makikita rito yung mga armas na ginamit ng mga Katipuneros. May rifle at sibat. Andito na tayo sa timeline of the trial. Letter I, siya si Placido Martinez, defense o siyang abogado. Letter J, Sulpicio Anthony. Letter K, itong nakatayo, siya si Procopio Bonifacio. At itong A na nasa mesa, yan si Andres Bonifacio. B, andun si Oriang. At sa letter C naman, si Jose Elises, prosecutor.
At yung mga nakaupo dito, Esteban Infante, yung letter D. Sa letter E, si Crisostomo Riel. Yung F ay si Mariano Noriel, siya yung head of the court martial. Yung letter G naman, ito, Tomas Mascardo. At itong letter H ay si Mariano Riego de Dios. So ayan, sila yung mga kasama noong panahong nilitis ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Mayroong audio dito, audio recording. Ito yung mga akusasyon kay Andres Bonifacio. Akusasyon ng planong pagpatay kay Aguinaldo. Ayun, yung mga inakusa kay Andres Bonifacio. San Francisco de Malabon, sinabi sa akin Ginoong Andres. Para lang kayong nakikinig ng drama. Dito naman, ito na yung gallery ni Oriang. So ito na, nung mapas lang na si Andres Bonifacio. So ayan yung bundok kung saan sinasabing pinatas lang ang magkapatid. Ito yung tulang ginawa ni Oriang para sa kanyang asawa. Ang pagbitay sa magkapatid na Bonifacio ay ang unang tagumpay ng makasariling ambisyon laban sa tunay na pagka-makabayan. Yun ang makikita dito sa museo ng paglilitis ni Andres Bonifacio. Sa pusod ng mga kabundukan sa bayan ng Maragondon, Cavite, matatagpuan ang isa sa mga maituturing na pinakamahalagang yaman ng inang bayan. Patay kasi sa kasaysayan, dito sa mga kabundukang ito, kinugol ng tinaguri ang ama ng himagsikang Pilipino ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Bilang pagkilala sa kanyang kagitingan, makamit lamang ang minimithing kalayaan para sa bayan, itinayo ang kanyang dambana rito na magsisilbing paalala sa bawat Pilipino. Ang tanong, kumusta na kaya ang kanyang dambana? Personal kong pinuntahan ang makasaysayang lugar gamit ang aking motorsiklo. Ito yung welcome art ng Maragondon, no? Bitak-bitak na. Morning po. Tay, saan po yung bundok kung saan pinatay si Bonifacio? Pagkalampas na school, kakalawa. Okay, salamat po. Ito na nga ang kalsadang patungo sa makasaysayang bundok. Iaakyat natin itong motorsiklo natin sa bundok. Matatarik at maputik ang aking dinaanan. At mag-ingat kasi madulas. Ito, may ilog din dito eh. Ayan o, ilog yan. Sa dulo ng mahaba at matarik na lusong na ito ay mayroong ilog. Palatandaan na malapit na ako sa pupuntahan ko. Ang bahagi ng ilog na ito ang isa sa hamon kung bakit pahirapan ang pagpunta. Good morning po! Kapag umapaw kasi ang ilog ay hindi na madaanan ang kalsadang ito. Kaya ang ending ay hanggang dito ka na lang. Mula sa tulay at creek na dinaanan ko kanina, ilang metro lamang ay mararating mo na ang gate na mayroong mga gwardya. Sir, good morning po! Matapos mag-log-in, nagpatuloy ako sa pagmumotorsiklo. Ang tansya ko kasi ay mayroon pang 1 kilometro ang layo mula sa gate hanggang sa dambana ni Bonifacio. Wala nang hihigit pa o sasarap pa sa pakiramdam na habang nagbabalik tanaw ka sa nakaraan ay nasa ganitong klaseng lugar ka. Ang masasabi ko lang ay malayo man ito sa kabiasnan, sulit naman kung iyong mapupuntahan. Tulad nga ng sabi ko kanina, talagang mahirap puntahan ang lugar na ito. Kaya naman saludo ako sa mga Pilipinong naglalakas loob at nagtatangkang puntahan ang lugar na ito. Ano lang ba naman kasi ang 1 o hanggang 3 oras na pagod at hirap sa pagpunta rito upang maipakita ang pagpapahalaga sa ginawang kabayanihan ng ating magiting na Supremo. Nandito na nga ako at iikutin muna natin ang lugar. Ito na ang kasalukuyang kalagayan ng lugar na ito. Malumot at madulas ang sahig. Tila ba napabayaan na talaga. Kaya sa aking paglakad-lakad sa lugar na ito ay hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkalungkot. Kung ikukumpara kasi sa mga dambana ng ibang mga bayani, kitang-kita ang malaking pagkakaiba. Ang dambana ng ibang mga bayani ay may mga gwardya o bantay pa. Samantalang itong kay Bonifacio, kahit tagalinis ay parang wala pa. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na masaklap na nga ang nangyari sa kanyang kasaysayan. Pati ba naman ang mga alaalang kanyang iniwan ay tila ba napabayaan at hindi na pinahahalagahan.
Hanggang tingin lang tayo sa mga yan. Hindi pwedeng hawakan. Wow, may kanyon dito. Pasukin natin. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din. Anong araw po bukas itong museo ni General Baldomero Aguinaldo, sir? Everyday, sir. May entrance fee po ba dito, sir? Wala po, sir. Makakausap natin ang masipag at very supportive na tagapamahala. Anong pangalan niyo ho, sir? Larry Manalo. So, sir, pagdating namin dito, ano yung unang makikita o gagawin ng mga turista? Mabuhay at maligayang pagdating sa museo ni Baldomero Aguinaldo. Oras na para itutour tayo ni sir. At siya ang magbibigay sa atin ng medyo eksklusibong tour dito sa museo ni General Aguinaldo. Paano sir, saan po tayo? Itong hagdan, isa sa mga original na estruktura o parte ng bahay. Ayon kay sir. Grabe! Makikita nyo na yung iba't ibang mga larawan. Ito yung kwarto ng dalawang anak ni Baldomero. Itong larawang ito po ay si Doña Leonor Aguinaldo Virata. Siya yung nanay ni dating Prime Minister Cesar Virata. Si Baldomero Aguinaldo. Wala siyang masyadong mga picture talaga. Halos puro ganyan ang picture. Maganda itong mga larawang makikita dito. Saan pa tayo, sir? Ito yung salas nila, no? So kung mapapansin ninyo, itong mga kagamitan dito, talagang antigo, sir, ano? Yan mga original na gamit. Nabanggit kanina na sila General Baldomero Aguinaldo at ang kanyang pamilya pala ay marangyang pamilya, sir, ano? Upper middle class, oo. Wow! Ibig sabihin, sir, si General Baldomero ay tumutugtog din dati. Leonor. Si Leonor. Malalaking bintana rito. Pag yan lahat bukas talagang hangin. Pasa, lalo na kung nabuksan yung mga bentana niya. Ano po ito, sir? Touchscreen. Tour? Wow! High-tech, ha? Punta naman tayo sa Master's Bedroom. Ito yung kwarto ng mag-asawang sina General Berong at Petrona. Ito yung uniforme na ginamit nun ni General Baldomero. Ito naman, sir, sa asawa niya. Ayan, hanggang tingin lang tayo sa mga yan. Hindi pwedeng hawakan. Tignan lang natin tapos i-appreciate yung mga bagay-bagay na yan. Ang daming mga pinto, napakaraming tagusan. Ito, meron ding tagusan papunta doon sa kusina. Ang ganda ng pagkakagawa. Kaya pag nandito kayo, wala kayong ibang maggagawin kundi mamangha at ma-amaze lang sa ganda ng estruktura at itong pagkakagawa ng bahay na to. At syempre yung pagpipreserve. Kalahin nyo yun, higit 100 taon na. Ito yung naka-formal dining room. Pag may mga bisita sila, dito na pinapakain. Babali, may diorama na sa ibabaw. Yan yung dinonate dating Prime Minister Cesar Virata. Yan yung Battle of Binakay. Wow! Ano nga pala naging papel ni General Berong doon, sir, sa labanang yon? Isa siya sa mga lumaban dyan sa... Siya sa mga pinaka-successful at pinakamadugo. Ang medyo nakakalungkot ay namatay si Candido Terona. Oo. Yung transfera niya, ang gumawa si... Edilberto Evangelista. Evangelista. Ang galing. May mga harang. Kasi inhinyero yun, ano? Oo. Tapos namatay naman siya sa Battle of Zapote. Umagaw sa attention ko rin dito ay itong usa. At ayon kay sir, ito daw ay souvenir noon kay General Berong. Yang usang yan, ay saan nga pa nahuli yan, sir? Yung impormasyon ay ayon kay Prime Minister Cesar Virata. Na-preserve yan. Totoong usa yan. Kaya nga lang, bawal hawakan. Hanggang appreciation lang tayo. Pupunta naman tayo sa isa pang kusina. Grabe, napakaganda. Ito yung mga makikita dito sa lakot. Yan ay ginamit din ni General Berong noon. Bali dito sa parts na to, pag silang pamilya, dito sila kumakain. Tawag dito ay banggerahan. Matagal na rin ba to, sir? Original na gamit ba to? Ano lang yan, mga donation dito. Donation lang. Ayan, sa lahat ng mga turistang pupunta rito, pwede kayong maglaan ng inyong donasyon para na rin sa mas ikaka-improve pa ng museyong ito. Ito, gas lang. Yan yung gamit nila noon kasi wala pang kuryente, sir, ano? Ito na yung plancha. Planchang de uling. Ayan, may mga ganito pa siguro sa mga bahay-bahay nyo kung mapapanood nyo to. Ito, tawag dito, Prince Up. Pamalancha rin siya. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganitong plancha. Okay, salamat talaga. Ang dami nating natututunan. Ito yung exit point pala na mula sa master's bedroom o sa kwarto ni na General Berong.
Tapos tatagos sila dito sa kusina. Icebox. Ah, nung araw, ganyan yung ginagamit nila. Yung pinaka... Refrigerator. Nilalagyan ng yelo para ma-preserve yun. Pero yung yelo nila galing pang Boston. Napakasing yelo sa atin. Mga palayok at kalan. Ang galing, no? Yung kalan na yan, sir, ay pwede mo bang, ano, sir, buksan? Bawal. Bawal? Oo. Bali, ito dito na lang ngayon yung gato. Pag uminit na itong bakal, pwede ka na magluto na sabay-sabay. Kung gusto mong humina yung init ng apoy, magbabawas ka lang ng plate. Ito ang isa sa nakaka-amaze dito sa kusina ni General Berong. Itong sahig ay gawa sa kawayan. At hindi lang basta kawayan, may art pa. Kung mapapansin ninyo, yan o, yung mga buko ng kawayan, merong mga figura, pinagtugma-tugma para gawing disenyo. Ang ganda. Restored na to. Napanta na yan. Pero yung pa rin ang ginawang design. Ito naman, sir, ang exit na. Anong tawag dito, sir? Machuka tayo. Machuka tiles. Ito, banggerahan ulit. Wow, yun talaga yung inaabangan ko, sir. Talagang kumuha ng atensyon ko yung lugar na yan. Ito, pupuntahan natin itong... Anong tawag dyan, sir? Ito yung musuleo ng pamilya Aguinaldo. Yung labi niya, nalipat lang yan dito. Para sa inyong kaalaman, itong mga labi ni na General Berong at yung kanyang mga anak ay nailipat lamang sa lugar na ito noong panahong naging museo itong kanilang tahanan. Itong part na to, kaya may tubig siya dahil ito ang nagsilbing kuhanan ng tubig ng pamilya Aguinaldo. O ito yung kanilang balon noong araw. Meron pa ba tayo sa hindi napupuntahan? Ito yung dati nilang kamalig. Ah, yung building na yan pala, bago siya naging conference room, dati nilang kamalig. Wow, may kanyon dito. Sir, ano naman yung kanyon na yan, sir? Yun ay replica ng kanyang ginamit sa labanan sa Binakayan. Replica pala ng kanyon na ginamit sa labanan sa Binakayan. Tanong natin yung mga experiences nila na hindi malilimutan dito sa iyong ito. Sir, sino mo una? Ano yung mga experience nyo na hindi malilimutan dito? Ikaw, sir. Sa mga katatakutan, wala naman ako na-experience mga ganoon. Salamat, sir. Ikaw naman, sir. Bali sa akin, ganun din. Hindi ka naman natatakot kung may kumakalabog sa itaas. Medyo may kunting takot at tingnan ko naman, wala naman. So yun, so paano, invite na lang natin yung mga kapwa nating Pilipino at mga kabitenyo na bumisita dito sa napakagandang museo ni General Baldomero. Kasi kayo rito sa Museo ni Baldomero Aguinaldo, dito sa Bisita, Binakayang, Kawit, Cavite. Open kami Tuesday hanggang Sunday, 8 a.m. to 4 p.m. Okay, malinaw. So pagpapasyal kayo dito, sila ang inyong mga makakasama. Very supportive sila at very accommodating. Kaya paano? Dito na tayo sa Kawit, Cavite. At dito na nagtatapos ang aming museum tour. Salamat, sir. God bless you. At asahan mong babalik kami rito ng mas marami kasama ng mga estudyante, kapwa ko guro, nang sa ganun ay ma-experience din nila yung sayang na experience ko ngayong araw. Thank you, sir. God bless.